2 linya. Ganon na lamang ang gulat ko, nang madagdagan pa ng 1 pulang linya ang pregnancy test na hawak ko. Napatakip ako ng bigla sa bibig ko, kasabay ng pagkabog ng malakas ng aking dibdib. Buntis ako, nangatal ding bigla ang aking mga kamay. Napatingin ako sa 2 pang pregnancy test na nakapatong sa ibabaw ng takip ng drum. Kasalukuyan akong naririto sa banyo at nakaupo sa toilet bowl na walang takip. Kaagad kong dinampot ang 2 pang pregnancy test at saka binuksan. Tinanggal ko ang removable cap nito at itinubog muli sa urine sample ko na nasa isang cup. Pinagsabay ko na lamang silang 2. Ipinatong ko ang cup sa ibabaw ng takip ng drum. Naghintay ako ng ilang minuto habang nakatitig sa test window nito. Hindi nagtagal ay nabasa na rin ang mga ito at nagsimulang gumuhit ang 1 pulang linya. Naghintay pa ako ng ilang sandali, hanggang sa gumuhit pa ang 1 pang linya. Panipi tuldok, buntis nga ako, muli akong napatikip sa aking bibig. Hindi ako makapaniwala, buntis nga ako. Magkaka-baby na kami ni Kaiser. Hinugot ko mula sa cup ang 2 pregnancy test. Pinagsama-sama ko na ang mga ito at muling tinitigan. 10 araw na akong delayed sa menstruation ko, at may kakaiba na akong nararamdaman sa sarili, na hindi ko maipaliwanag. Ilang araw nang humihilab ang tiyan ko tuwing umaga, lalo na kapag nakakalanghap ako ng mga nilulutong ulam ng mga kapitbahay. Nasusuka ako pero wala naman akong may suka. Malalagkit na laway lamang ang lumalabas mula sa aking bibig. Nakakaramdam din ako ng madalas na panghihina, at parang gusto ko ay matulog na lamang buong maghapon. Kaya naisipan ko ng mag-pregnancy test. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Masaya ako, pero kinakabahan at natatakot. Matutuwa kaya si Kaiser kapag nalaman niya ito? 2 linggo na lamang at kasal na naming 2. Oo, kasal. Pero hindi kami katulad ng karamihan na mahal ang isa't isa. Hindi kami lovers o kung ano paman. Walang date, walang chocolate and flowers. Walang tamis na pwedeng langgamin. Walang ganon. Nagsimulang kumirot ang puso ko. Huminga ako ng malalim. Magpapakasal ako sa kanya dahil sa malaking pagkakautang ko sa kanya. Isa akong secretary ng nakatatanda niyang kapatid na si Kaidun Elizalde, sa Elizalde Building Office sa loob na ng 2 taon. Siya naman ay Chief Operating Officer o CEO ng kanilang kumpanya. Ang pamilya nila ay isa sa mga tinaguriang pinakamayaman sa buong bansa. Barya lang naman para sa kanila ang utang ko, pero para sa amin, ay dugot pawis bago kita iniyon. Mamamatay na lang kami, pero hindi pa kami nakakatikim ng milyon. Bukod doon, nasira ko rin ang tiwala niya. Mayroon akong ex-boyfriend, si Carson na nagtatago. Hindi ko alam kung saang sulok ito nagtatago hanggang ngayon, dahil sa pagnanakaw na ginawa niya, at sinangkot pa ako sa kanyang kasalanan. Nagmula iyon nang utusan ako ni Kaiser na kunin ang importanteng papeles sa condo unit niya. Ibinigay niya sa akin ang passcode ng pinto. Pero bago ako nakarating doon ay nagkausap kami ni Carson sa phone. Nanghihiram na naman siya sa akin ng pera, at sinabi ko sa kanya na magkita na lamang kami sa labas ng Elizalde Towers. Isa ito sa mga condo building na pag-aari ng mga Elizalde, kung saan mayroong unit si Kaiser at ang mga kapatid at pinsan niya. Pero pinaghinalaan niya akong may kikitaing lalaki sa lugar na yon. Ayaw niyang maniwala na inutusan lamang ako ng isa sa mga boss ko. Sumama siya sa loob ng gusali at hanggang sa makapasok kami sa loob ng unit. Marami siyang pinakialamang gamit doon. Nagtalo pa kami dahil sa pananaway ko sa kanya. Paglabas namin ay naghiwalay na rin naman kami. Binigyan ko siya ng 1,000 piso, na tanging laman na lamang ng wallet ko. Hindi ko na nga mabilang kung gaano karami na ang utang niya sa akin, simula noong maging boyfriend ko siya. 2 taon din akong nagtiis sa kanya. Bumalik ako noon ng office at ibinigay kay Sir Kaiser ang mga papeles. Ngunit kinabukasan, ay nagulat na lamang ako sa galit na isinalubong niya sa akin. Pinagbintangan niya akong nagnakaw ng pera sa condo unit niya na umabot daw ng 1 milyon. Ipinakita pa niya sa akin sa mga kuhang pictures ang mga nagkalat niyang gamit sa loob ng unit niya. Pero sa pagkakaalala ko, ay wala namang nagulo na kahit ano doon, bago kami umalis ni Carson. Nakita sa mga CCTV camera sa hallway, ang pagpasok ng 3 lalaki sa loob ng unit niya noong gabing yun.
Lahat sila ay kapwa nakasuot ng black bonnet at sarado ang mga mukha. Malaya nilang nabuksan ang pinto gamit ang passcode. Sa mansion daw nila si Kaiser umuwi noong gabing yun. Wala siyang ibang pinagbintangan kundi ako lang, dahil tanging sa akin lamang daw niya ipinagkatiwala ang passcode niya. Kahit anong sabihin ko, ay hindi siya nakinig sa akin. Pinagbatayan niya ang madalas kong pag-utang ng pera kay Sir Khaydon, at sa mga kasamahan kong empleyado ng opisina. Pinaimbestigahan niya rin ang lugar kung saan ako nakatira, at doon niya nalaman, na ang mahahabang listahan ng mga utang ko sa mga tindahan ay bayad na. Noong umaga kasing yun bago ako pumasok sa opisina, ay bigla akong binayaran ni Carson sa mga utang niya. Pinasubrahan daw niya yun dahil nanalo daw siya sa sugal. Sa sobrang tuwa ko ay ibinayad ko kaagad ang mga yun sa mga utang ko sa tindahan. Wala na akong pakialam pa kung galing yun sa sugal. Pero doon na pala magsisimula ang kalbaryo ng buhay ko. Hindi ako pinaniwalaan ni Sir Kaiser. Araw-araw niya akong ginugulo, at pinahihirapan sa pagtatrabaho ko sa opisina nila. Maraming beses na rin niyang inangkin ang katawan ko. Wala siyang patawad kahit saan niya iyon magustuhan. Gusto niya akong pagbayarin sa ginawa kong pagnanakaw sa kanya. At ito ang naisip niyang solusyon. Magpapakasal ako sa kanya at pagsisilbihan ko siya habang buhay. Dapat ay noon pa ito nangyari, pero naaksidenteng bigla si Sir Khaydon sa mismong araw ng engagement party nila, ng asawa na niya ngayong si Ma'am Remy. Nako nga si Sir Khaydon noon sa loob ng 2 buwan. Nang magising, ay kaagad silang umalis kasama ang mag-iina niya. Doon na rin sila nagpakasal, at ngayon, ay kami naman ni Kaiser ang susunod. Muli akong huminga ng malalim. Itinapon ko na ang sample urine ko, pati na rin ang cup at mga basura ko dito sa banyo. Lumabas ako na bitbit ang 3 pregnancy test. Inilagay ko ang mga ito sa isang supot, at dadalhin ko ang mga ito ngayon sa trabaho. Mabilis na akong naligo at nagbihis. Kailangan kong pumasok ng maaga kahit masama na naman ang pakiramdam ko. Susurpresahin ko si Kaiser, baka sakaling dito, ay magbabago na ang pakikitungo niya sa akin. Mahigit 1 oras ang binyahe ko bago ako nakarating sa Elizalde Building. Good morning, masiglang bati ko sa mga kasamahan kong empleyado. Good morning Sage. Ang ganda ng mood natin ah. Nakangiting bati din sa akin ni Zane. Sage. Kaagad namang lumapit sa akin si Willa. Baka naman may extra ka na dyan. Bigyan mo muna ako kahit 500 lang muna. Sa sunod mo na bayaran yung iba. Kailangan ko ng pambili ng gamot ng anak ko. Nako, bigla akong napakamot sa ulo. Ang iba sa mga babaeng kasamahan namin dito, ay kakaiba na rin tumingin sa akin, dahil may mga natitira pa rin akong utang sa kanila. Wait, sisilipin ko lang kung may laman ang wallet ko. Kaagad kong inilabas ang wallet ko mula sa bag, at binuksan ito. May nakita naman akong 300 sa loob, 300 lang ito. Pangkain ko pa mamayang tanghali at pamasahe pa uwi, 200 na lang muna, pwede ba? Sige, okay na yan. Baka naman bukas, ay madagdagan mo pa ito. Wala na talaga akong makuhanan. Naaawa na ako sa anak ko. Mataas na naman ang lagnat niya kanina. Nakaramdam naman akong bigla ng awa sa kanila, lalo na ngayong nalaman kong buntis na ako, at magkakaanak na rin. Mahirap siguro ang maging ina, lalo na kung salat sa buhay. Sige, susubukan kong magdilihensya sa amin bukas. Gagawa ako ng paraan. Pasensya ka na rin ha. Sige, okay lang. Malaking tulong na ito. Salamat din. Hoy Sage. Napalingon naman ako kay Zara na lumapit na rin sa amin. Bilasan mo, pumasok ka sa office ni Sir Kaiser. Nandyan na siya kanina pa, pero biglang may dumating na magandang babae at sexy. Oo nga, nakita ko rin kanina. Wala kang panama, dagdag pa ni Willa. Ha, sino? Napanganga naman akong bigla sa sinabi nila. Nainis akong bigla kay Willa. Wala akong panama, bawiin ko kaya yung 200 ko. Hindi namin kilala, pero shocks. Ang ganda talaga, maputi na, ang kinis pa, sagot naman ni Zara. Bigla akong kinabahan. Hindi ba si Ma'am Brenna? Si Ma'am Brenna ay best friend ni Kaiser at mahal na mahal niya ang babaeng yun. Hindi, kilala naman namin si Ma'am Brenna no, sagot naman ni Willa. Sandali lang. Kaagad ko na silang nilampasan, at tinungo ang kinaroroonan ng opisina ni Kaiser. Hindi naman lingid sa kanila, na ikakasal na ako sa boss namin,
dahil matinik silang mga chismosa. Kaya nga ang iba sa kanila ay parang sinasaniban ng mga espiritu, dahil tumitirik ang mga mata nila sa tuwing nakikita ako. Hay kung alam lang nila, ibinaba ko ang bag ko sa ibabaw ng table. Inilabas ko mula dito ang supot na kinalalagyan ng mga pregnancy test. Bumuntong hininga muna ako ng malalim. Humugot ako ng maraming lakas ng loob. Naisipan ko munang magtungo sa pantry at ipinagtimpla ng kape si Kaiser. Favorite niya ang black coffee na matapang. Kaagad din akong bumalik. Nasa bulsa ko naman ang supot ng mga pregnancy test. Sino kaya ang babaeng kasama niya sa loob? Kaagad na rin akong nagtungo sa pinto nito at marahang kumatok. Wala akong narinig na sagot mula sa loob, kaya naisipan ko na itong buksan at pumasok sa loob. Kaagad na dumiretso ang mga mata ko sa kinaroroonan ng office table niya. Ngunit laking gulat ko sa naaktuhan ko doon. Isang babae nga ang ngayon ay nakaupo sa kandungan ni Kaiser. Nakayakap ito sa leeg niya, at parehong hinahalikan ang mga labi ng isa't isa. Ganoon na lamang ang paninigas ko sa kinatatayuan. Nang hina akong bigla, at wala sa sariling nabitawan ang tasa ng kape. Narinig ko na lamang ang pagbagsak nito sa sahig, at pagdampi ng napakainit na likido sa mga paa ko. Lumikha ito ng malakas na ingay at pagkabasag, dahilan upang maagaw ko ang atensyon nila at mapalingon sila sa akin. Gulat ang lumarawan sa kanilang mga anyo, lalong-lalo na kay Kaiser. Sage, biglang napatayo si Kaiser, at bahagyang itinulak ang babae. Bakas naman ang gulat sa anyo nito dahil sa ginawa niya. Lumabas mula sa table si Kaiser, at naglakad patungo sa harapan ko. What the hell are you doing here? You know how to knock, don't you? Mahinahon ngunit. Kunot-noo nitong tanong. Namaywang din siya sa harapan ko. Kumatok po ako. Pasensya na po, nagkamali lang po ako ng opisinang pinasok. Para po talaga ito kay Sir Kaidun. Kaagad kong niyuko ang mga nagkalat na bubog ng tasa sa sahig. Isa-isa ko silang dinampot sa nangangatal kong mga kamay. Lilinisin ko na lang po ito. Pilit kong panang ibabaw ang tapang sa dibdib ko at hindi umiyak sa harapan nila. Who is she? Dinig kong tanong ng babae. Napakalambing ng boses niya. Parang anghel. Secretary ni Kuya. Napakagatlabi ako sa sagot na yun ni Kaiser. Nahiwang bigla ng isang pirasong bubog ang dulo ng gitnang daliri ko. Kaagad na lumabas ang dugo dito, pero hindi ko na ito pinansin. Nakita ko rin ang pagtalikod ng mga sapatos niya. Tumayo na ako habang bitbit ang mga bubog. Ipinasok ko ang mga maliliit nito sa isang malaking bahagi nito. Babalik po ako para linisin ang sahig. Kukuha lang po ako ng mop. Pasensya na po ulit na kayo kong palm sa kanila. Kaagad na rin akong tumalikod. Miss, it looks like you have a cut. Don't mind her. She can handle herself. Kasalanan naman niya yan, kaagad na pigil ni Kaiser sa babae. Napakagatlabi na lamang akong muli. Nagsimula ng manlabo ang aking mga mata sa luha. Huwag po kayong mag-alala, sanay na po ako sa ganito. Maliit na bagay na lang po ito sa akin, sagot ko sa kanila nang hindi sila nililingon. Kaagad na rin akong lumabas ng pinto, upang hindi na marinig pa ang kung anumang sasabihin nila. Isinara ko rin ito kaagad. Doon pa lamang pamatak ang mga luha ko sa pisngi. Nanikip ng sobra ang dibdib ko, pero kaagad akong huminga ng malalim at pinunasan ang mga luha ko. Hindi ako iyak. Nagtungo muna ako sa office table ko, at hinubad ang sapatos ko na basang-basa. Dito ko nakitang namumula ng husto ang mga paa ko. Nalapno sila ng mainit na kape pero halos hindi ko naramdaman ang sakit nito kanina. Natawa ako ng mapakla. Sabi ko nga sanay na ako sa ganito. Manhid na ako. Kumuha ako ng tissue mula sa ibabaw ng table ko at pinunasan muna ang mga basa nito, pati na rin ang mga dugo sa daliri ko. Isinuot ko na muna ang flip-flops kung naririto sa ilalim ng table ko, bago ako nagtungo sa pantry. Mamaya ko na lamang lilinisan ang shoes ko. Ibinalot ko sa isang papel na supot ang mga basag na baso bago ko isinilid sa isang cellophane, at itinapon sa trash can. Kinuha ko ang mop mula sa janitor closet, ngunit bago ako lumabas, ay muling pamatak ang mga luha ko sa pisngi. Parang pinipiga ang puso ko sa mga sandaling ito. Hindi ko inaasahan ang tagpong iyon. Hindi siya si Ma'am Brenna, pero tama sila Beth at Zara. Maganda din siya.
Para siyang angel sa kaputian. Mahaba at tuwid ang buhok niyang kulay chestnut at mayroon siyang nangungusap at kumikislap na mga mata. Wala nga akong panama doon. Tingnan niyo naman ang balat ko, ang kayumanggi. Kahit pa yata maligo ako ng isang katutak na glutathione at kojic soap o lotion, hinding-hindi na to magbabago pa. Morena kasi ako, na-trigger na naman ang insecurities ko. Ngayon ko pa lamang nakita ang babaeng iyon. Alam ko namang walang pag-asa, na mahalin din ako ni Kaiser. Ginagamit niya lang ang katawan ko bilang kabayaran, sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Sukdulan ang galit niya sa akin. Kung mahahanap ko lang sana si Carson, pero kung sakali man na magkita kaming muli, siguradong ubos na ang 1,000,000 ninakaw niya. Hindi ko man nakita ang mukha niya sa 3 lalaking nanloob sa condo unit ni Kaiser, kilala ko naman ang katawan niya at kung paano siya gumalaw sa footage. Bigla siyang nanalo ng malaking pera sa sugal kuno. Kaya pala nakapagbayad siyang bigla ng mga utang niya sa akin. May pakonsuelo pa ang lintik. Siya lang din ang kasama kong pumasok sa unit na iyon, noong kunin namin ang mga papeles na inutos sa akin ni Kaiser, at nakita niya ang passcode noong buksan ko ang pinto. Fine, may kasalanan nga ako. Kung sana ay isinikreto ko na lamang iyon kay Carson. May pagkukulang din ang security management nila sa gusaling iyon. Hindi nila inayos ang pagbabantay sa nasasakupan nila. Binigyan naman ako ni Kaiser ng pagpipilian noon. Ilabas ko daw ang boyfriend ko para makalaya ako sa kanya. Paano ko naman gagawin iyon? Nagtago na nga ang damuho. Kung kaya ko lang pumatay, pinatay ko na sana ang walang hiyang Carson na iyon. Sage, okay ka lang. Bigla akong napalingon kay Angel, nakapapasok lamang ng pinto nitong janitor closet. Isa siya sa mga janitress nitong opisina, ang isa naman ay si Tim. Bakit ka umiiyak? May problema ba? At saka, may mga dugo ka sa mukha mo. Ha? Bigla akong napapahid sa mukha ko. Hala, yang kamay mo pala ang dumudugo. Nadagdagan pa ng dugo yang mukha mo. Halika nga dito, gagamutin kita. Saan mo ba nakuha yan? Kaagad niyang hinila at dinala sa mesa. Naglabas siya ng isang first aid kit mula sa isang drawer at binuksan ito sa harapan ko. Hindi naman ako sumagot, naupo ako sa isang silya. Pinunasan niya ang mga kamay ko gamit ang chlorhexidine wipes at tinanggal niya ang lahat ng mga dugo doon. Nalagyan mo na rin ng dugo ang hawakan ng mop. Saan ka ba kasi nasugatan? Dumudugo pa rin oh. Mukhang malalim ang sugat. Patuloy pa rin nga ang pagdurugo ng sugat ko. Mawawala din yan, mahinang sagot ko naman. Sage. Napalingon kaming bigla sa nakasaradong pinto, nang marinig namin sa labas nito ang galit na tinig ni Kaiser. Nataranta akong bigla. Nako, hinahanap na ako. Yung liw-inisin ko nga pala sa office niya. Hayaan mo na yan. Ha, pero baka ma-impeksyon yan. Kailangan yan magamot. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko, at pinigilan ako sa tangka kong pagtayo. Sage. Ngunit pareho kaming napahinto, nang biglang bumukas ang pinto, at bumungad doon si Kaiser, na madilim na ang anyo. Bakit ba ang tagal mo? Natigilan din siya at napatitig sa akin. Sir, ginagamot ko lang po sandali si Sage. Ang dami niya pong dugo. May malalim po siyang sugat sa daliri. Kaagad na sagot sa kanya ni Angel. Pumasok siya dito sa loob. Nakita ko rin ang pagbaba ng paningin niya sa mga paa ko. Bahagyang lumambot ang anyo niya. Iwan mo muna kami. Pakilinas na lang ng basa sa office ko. Utos niya. Opo. Kaagad ding tumayo si Angel. Sandali lang ako ha. Marami ka pang dugo sa mukha, alam niya sa akin, bago niya tinungo ang mop. Hinila niya ito palabas ng pinto. Kaagad din niyang isinara, at naiwan kami ni Kaiser dito sa loob. Sandaling namayani ang nakabibinging katahimikan ng paligid. Malakas ang tibok ng puso ko. Pasensya na po talaga. Ibawas niyo na lang po sa sahod ko, ang nabasag na tasa at kape, nakayuko kong sabi sa kanya. Kumuha akong muli ng wipes, at pinunasan naman ang mukha ko. Bahala nang masira ang makeup ko, wala namang silbi ang mga ito. Hinila naman niya ang isang silya at naupo sa harapan ko. Inagaw niya ang wipes na tangan ko, at hinawakan ang mukha ko paarap sa kanya. Ganon na lamang ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko makayang salubungin ang mga titig niya. Ayoko ring tumingin sa mga labi niyang natikman na ng iba, at sa harapan ko pa nila yun ginawa.
Inumpisahan niyang punasan ang pisngi ko gamit ang wipes at nagsimulang manlambot ang puso ko. Bakit niya ito ginagawa? She's Lyra, my childhood friend. She just came from Las Vegas, anito sa mahinahong tinig. Hindi naman ako sumagot, siya ang humulik sa akin at hindi ako. Doon na ako napatunghay sa kanya. Bakit siya nagpapaliwanag? Hindi naman ako bulag, nakita kong nakikipagsagutan din siya ng halik sa babaeng yun, at nakahawak pa siya sa baywang. Ayos lang naman po sa akin. Pasensya na po dahil naistorbo ko kayo. Huminto siyang bigla mula sa pagpunas ng pisngi ko. Nagdoble ang pagkakakunot ng noo niya, at muling lumalim ang pagkakatitig niya sa akin. You're not jealous. Hindi po. Bakit naman po ako magseselos? Sinasabi ko lang din. Linisan mo ang sarili mo. Itinapon niya sa mesa ang wipes, kasabay ng bigla niyang pagtayo. Bago siya tumalikod, ay binigyan pa niya ako ng matalim na tingin. Tuluyan na rin siyang lumabas, at naiwan akong mag-isa dito sa loob. Napabuntong hininga ako ng malalim. Ang lakas talaga ng tupak niya. Napahawak na lamang ako sa impas ko pang tiyan, at sa mga pregnancy test na nasa bulsa ko. Muling nanikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung masasabi ko pa ba sa kanya na buntis ako. Siguro, ay pagkatapos na lamang ng aming kasal. Nako, mag-ingat ka na sa susunod ha. Tingnan mo ang balat mo, pulang-pula. Makirot yan, sabi ni Angel. Dahan-dahan, daing ko ng madiinan ng daliri niya, ang malubhang parte ng balat ko, na nalapnusan ng mainit na kape kanina. Kasalukuyang pinapahiran ito ngayon ni Angel ng ointment. Kaagad niya akong tinulungan, sa paggagamot ng mga paso at sugat ko, matapos niyang maglinis sa opisina ni Kaiser. Nako, sorry. Okay lang. Muli niyang ipinagpatuloy ang pagpahid sa mga ito ng ointment. Sinabi nga pala ni Sir Kaiser na gamutin daw kita. Yee, nakakakilig. Napahinto naman ako sa sinabi niya. Sinabi niya yun. Oo, bago ako lumabas ng office niya kanina. May bisita nga pala siya dong isang magandang babae. Anong ginagawa nila? Nasa sofa yung girl. Parang may ka-text sa phone. Nasa swivel chair naman si Sir Kaiser, at nakatutok na sa laptop niya. Hindi na ako sumagot. Lihim na lamang akong napahinga ng malalim. Mukhang magtatagal pa dito ang babaeng yun, at maaaring hindi lang halikan ang gawin nila, dahil hindi man lang niya ako ipinakilala bilang fiancé niya. Alam naman na ng buong family niya ang tungkol sa akin, kahit si Sir Kaidon. Naisama na rin niya ako ng isang beses sa mansion nila. Nagkaharap na rin sila ng ina ko sa isang restaurant. Hindi ko sila magawang isama sa lugar namin dahil sobrang nakakahiya. Oo, paano? Isang squatters area ang lugar namin. Yari lamang sa mga light materials ang mga bahay doon, at ang ilalim ay malawak at malabong tubig. Puro tulay na kahoy at mga kawayan ang madadaanan bago makarating sa bahay namin, at ang tanging ikinabubuhay ng karamihan doon ay pangingisda. Si Mama ay nakikiahon lamang ng mga isda, at ibinebenta sa gilid ng kalsada sa highway. Namatay naman ang ama ko, noong high school pa lamang ako, mula sa isang raid dahil naging miyembro siya noon, ng isang sindikato. Mayroon akong kuya, dalawa lamang kaming magkapatid pero hindi namin siya kasama sa bahay. Nasa pamilya siya ngayon ng mga Elizalde at Zobel. Nagkaroon ng komplikadong buhay noon ang aking mga magulang, nasangkot ang dating Police General ng bansa. Kinuha ang kuya ko, matapos itong ipanganak ni Mama sa isang pribadong hospital, at siyang ipinakilalang anak naman, ng isang pamilya ng mga Elizalde at Zobel. Kaya sila ang itinuturing niya ngayong pamilya. Ayon lamang yan sa mangilan-ngilang kwento ni Mama sa akin. Hindi ko pa alam ang buong detalye, dahil sikreto ang lahat ng iyon, at walang ibang dapat na makaalam. Kundi, siguradong malilintikan kami, hindi lang sa mga iyon, kundi pati na rin sa dating Police General, na lolo ng mga Zobel. Si kuya naman ay bihira magpakita sa amin. Hindi nga namin alam kung ano na ang buhay niya ngayon. Hindi rin naman siya nagkukwento ng tungkol sa buhay niya sa tuwing nakakasama namin siya. Huli pa namin siyang nakasama ay noong Pasko. 6 na buwan na rin ang nakalilipas. Kaya kaming dalawa lamang ni Mama ang magkasama sa barong-barong namin. Hindi na kami makaalis doon dahil sarili naman namin ang bahay na yon. Hindi na namin kailangan pang magrenta. Gastos lang yun. Sanay na rin kami doon.
Hindi ko alam kung alam na rin ba ng pamilya ni Kaiser, ang totoong buhay ko, at ang tungkol sa 1 milyon niyang pera, na nawala sa condo unit niya. Mababait naman ang mga magulang niya, at inasikaso naman nila ako, noong isang beses na magpunta ako sa mansion nila. Napakalaki ng bahay nila, hiyang-hiya ako noong, tumapak sa sahig, dahil sa sobrang linas at kintab. Alam ko sa sarili ko, na hindi ako nababagay sa ganong klase ng tahanan. Napakarangya, at mayroon silang kumpleto, at masayang pamilya. Ako, ano bang maipagmamalaki ko sa sarili ko? Kaya nga tinatapak-tapakan lang ako ngayon ni Kaiser, dahil isa lang akong mababang uri ng tao. Ano pa kaya kapag nalaman niyang, dating miyembro ng sindikato ang aking ama, at ang tungkol sa aking kapatid? Mas lalo lamang lalaki ang paniniwala niyang, sangkot ako sa ginawang pagnanakaw ni Carson sa condo unit niya. Dahil nagmula ako sa pamilya ng mga kriminal. Napahinga akong muli ng malalim. Hindi ko akalain na mapupunta ako sa ganitong klase ng sitwasyon. Naipit akong bigla sa isang napakasikip na lugar, na kahirap nang umalis. Kapag tumama ako sa loto, babayaran ko kaagad ang 1 milyong nawala sa kanya. Susobrahin ko pa. Okay na to, Sage. Huwag ka na lang munang magsuot ng sapatos mo. Wala naman tayong bisita ngayon dito sa opisina. Binitawan na ni Angel ang mga paa ko. Ang sugat ko naman sa daliri ay nalagyan na rin niya kanina ng band-aid. Thank you ha, hindi pa kita malilibre sa ngayon ng merienda. Nasaid ang wallet ko, ani ko sa kanya. Nako, okay lang yan. Hindi naman ako nang hihingi, ano ka ba? Tumayo na siya at itinabi ang mga gamot sa drawer. Hindi ka ba nililibre ni Sir Kaiser? Dapat nga ay hindi ka na pumapasok dito. Diba, ikakasal na kayo? Sa kanya ka na ba umuwi ngayon? Makikimarites lang yata ito kaya niya ako tinulungan. Hindi, sa bahay pa din namin ako umuwi. Hindi ba dapat, ay inaasikaso nyo na ngayon ang kasal nyo? May nag-aasikaso namang ibang tao, at saka simple lang yun. Nako, si Sir Kaiser pa ba ang ikakasal ng simple lang? Ang bongga nga ng mga kasal ng mga kuya niya no. Napanood ko ang mga video nila sa social media, lalo na yung kasal ni Sir Kimwell. Grabe, ipinasarapan niya ang buong bayan para lang kay Ma'am Odessa. Napakabongga, and how romantic and sweet ni Sir. Sana all talaga, pero nalaman ko, na galing lang din pala sa mahirap na pamilya, sina Ma'am Odessa at Ma'am Remy, katulad mo. Napakaswerte nyo day, nakabingwit kayo ng mga napakatatabang isda. Hinaan mo ang boses mo. Wala naman akong pakisayaman nila no. Tumayo na rin ako mula sa silya. Hoy, kahit sabihin mong wala kang pakisayaman nila, titira ka pa rin sa isang malapalasyong tahanan, at magbubuhay reyna. Hindi mo na mararanasan pa ang hirap ng buhay. Hihiga ka na sa isang malambot na kama, kakain ng masasarap na pagkain sa isang napakalinis na mesa, at higit sa lahat, ikaw na ang amo. May maid kayo na mauutusan mo anumang oras. Hindi ka na maglalaba, magluluto at maglilinis ng bahay. Hindi mo na kailangan pang magtrabaho dito. May aalis mo na rin sa barong-barong nyo, ang nanay mo. Yun ang importante sa lahat. Hindi na siya mapapagod pa, sakat itinda ng isda sa tabing kalsada. Hindi na siya magtitiis pa na masunog sa arawan, at malanghap ang malansang amoy ng mga isda. Hindi na rin siya magiging sakitin. May pera ka ng pambili ng mga gamot niya. Pwede mo na siyang ipa-check up sa mga pribadong hospital, na may magagaling na doktor. Natahimik ako, at hindi nakasagot sa lahat ng sinabi niya. Tama ako, di ba? Congratulations! Sana makatagpo din ako ng isang tulad nila. Kaagad na rin siyang lumabas, at naiwan naman akong tulala dito sa tabing pinto. Tama nga naman siya, pero hindi gatasan si Kaiser. Hindi ako magpapakasal sa kanya, para lang sa maginhawang buhay na yan. Gagawin ko ito para magbayad ng utang sa kanya, at dahil, never mind. Huminga akong muli ng malalim dahil sa pamimigat ng dibdib ko. Lumabas na rin ako at nagtungong muli sa pantry. Nagtimpla akong muli ng kape, pero sa opisina ko na ito ni Sir Kaidon dadalhin. Kaagad na rin akong lumabas at doon na dumiretso. Kumatok lamang ako saglit, at kaagad na ring binuksan ang pinto. Naaktuhan ko naman siyang nakaupo na sa swivel chair niya, at nagbubukas na ng laptop. Good morning sir. Pilit kong pinasigla ang anyo at boses ko. Morning.
Tinapunan lamang niya ako ng isang sulyap, at muli nang yumuko sa laptop niya. "Coffee sir." Kaagad na rin akong dumiretso sa table niya at ipinatong ito sa gilid. "Nasaan na yung mga pipirmahan ko? Anong mga schedule natin today?" "Kukunin ko lang po sa table ko." Muli akong lumabas ng office niya, at kinuha ang isang makapal, at nakasalansang mga document sa table ko, pati na rin ang logbook ko. Kaagad din akong bumalik sa loob, at lumapit sa kanya. "Heto na po sir." Ibinaba ko ang mga ito sa tabing laptop niya. "Parating na nga pala ngayong araw, ang papalit sa iyo." "Po." Napahinto akong bigla sa sinabi niya. "Ano pong kapalit?" Tumunghay naman siya sa akin. "Ano pa bang ginagawa mo dito? You should resign and rest." "Eh sir, may mga utang pa ako dyan sa labas. Wala pa akong pambayad sa kanila." Napakamot ako sa panga. "Kaiser will take care of them." Ayoko pong iasa ang mga yun kay sir. Ako naman po ang gumamit ng mga yun. "Ang utang mo ay utang na rin ni Kaiser." "Nako, hindi sir ha. Hindi pa naman kami kasal. At saka, kahit kasal na kami, ang utang ko ay utang ko lang. Ang utang naman niya, ay utang niya lang din. Kanya-kanya yun sir." Ngumiwi naman siyang bigla. "May back pay ka pa namang makukuha. Doon na lang natin ikakaltas." "Sigurado ka ba sir? Sayang pa yung ilang araw." "Oh, kahit isang linggo na lang, pagbigyan niyo na ako." Bigla akong na-stress sa kanya. "What else concerns you? Kaiser has plenty of money." Ayoko pong umasa sa kanya. At saka, may mga bayarin pa rin po ako sa amin. "Sentimo lang ang mga yan para kay Kaiser." "Sir naman, hindi niyo ako naiintindihan. There's nothing I can do about it. Your replacement is coming this morning." "Sir naman, para namang tinatanggal niyo na ako niyan." Napapadyak akong bigla sa sahig. "Tinatanggal na talaga kita bilang secretary ko, kasi ang dapat sa iyo ay nagpapahinga na lang, nagpapaganda, nagpaparelax, o kaya ay inaasikaso ang kasal niyo ng kapatid ko. Pangit po ba ako?" Bigla na lamang siyang tumawa. "Choosy si Kaiser." Napahinto naman ako at napaisip. "Choosy? Sino po yung Lyra na nasa office niya ngayon?" "Lyra," nangunot ang kanyang noo habang nakatitig sa akin. "Opo, ang sabi ni Sir Kaiser, ay childhood friend daw niya. Maputi yung babae, mahaba ang buhok na color chestnut at maganda." Everyone bigla ang gulat sa anyo niya. "Oh, Lyra Legaspi, kung hindi ako nagkakamali. Is she here?" "Opo, nasa office po niya ngayon." Hindi siya sumagot, at tila napaisip. Kaibigan po ba talaga siya ni Kaiser? "Yeah, they were classmates from kindergarten, through high school. After graduation, they went their separate ways because Lyra's family moved to Las Vegas. Doon na siya nag-aral ng college. Bumalik na pala siya. Naging girlfriend po ba siya noon ni Kaiser?" Napatitig naman siyang muli sa akin. Tumikim siya bago muling nagsalita. "Siya na lang ang tanungin mo. Besides, past na siya ni Kaiser. You're his present and his future now." Natigilan akong bigla sa sinabi niya. Parang may mga kamay, na bigla na lamang nanakal ng puso ko sa mga sandaling ito. Kung ganoon, ex-girlfriend niya pala ang babaeng yun. At na-miss nila ang isa't isa, kaya sila naghalikan.